Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 76 hanggang 105. Kabanata 76, nasugatan sa kagubatan sa lungguhit isa. Mabagal magsalita, nasaan ka ngayon? Biglang lumubog ang mukha ni Julius Reed nang marinig ang tawag ni Aaron Jackson para humingi ng tulong. Sa Gonzales City, tiyak na hindi maliit na prito ang isang taong mapangahas na puntiryahin si Aaron Jackson. Pinagsama-sama ito sa pakikipagtagpo sa lalaking may suot na salaming pang-araw, may malabo siyang pakiramdam na ang kalaban sa pagkakataong ito ay hindi simpleng bagay. Boss, nasa Leopold River Highway ako. Mabigat ang kalaban, at lahat sila ay napakahusay. Ang paghinga ni Aaron Jackson ay unti-unting bumigat, malinaw na nagpapahiwatig na siya ay nasa malaking panganib. Hintayin mo ako. Pagkatapos ibaba ang telepono, lumingon si Julius Reed sa lalaking nasa tabi niya at nagtanong, ilan sa inyo mula sa Wilson Pavilion ang dumating sa oras na ito? 5. Inilahad ng lalaki ang isang kamay, nagsasalita ng may katiyakan. Maaari ba ninyong 5 na matiyak ang kaligtasan ng aking asawa? Tiningnan siya ni Julius Reed sa mata, nagtatanong sa bawat salita. Mangyaring makatiyak, young master, kahit na mamatay kami, paprotektahan namin ang kaligtasan ng young madam. Isang flash ng sigla ang lumitaw sa mga mata ng lalaki. Ang kabiguan ng kanilang huling operasyon ay naging sanhi ng galit ng Amadeus Fairbanks at nagdulot din ng kahihiyan sa Wilson Pavilion. Dumating sila sa oras na ito upang hugasan ang kanilang dating kahihiyan. Paanong hindi nila pahalagahan ang pagkakataong nasa harapan nila ngayon? Kung ang aking asawa ay magdusa kahit na ang kaunting pinsala, ang pagkamatay ni Amadeus Fairbanks ay hindi makakabawi para dito. Hinawakan ni Julius Reed ang kwelyo ng lalaki at sinabi sa mahinang boses, huwag mo akong pababayaan. Magtiwala ka, young master. Huminga ng malalim ang lalaki, kakaibang determinado ang kanyang mga mata. Honey, hintayin mo ako. Matapos matanggap ang pangako ng lalaki, nakangiting lumingon si Julius Reed kay Keller Radcliffe. Nasa panganib si Aaron Jackson, at hindi niya ito maaaring baliwalain. Bukod pa rito, pamilyar siya sa mga kakayahan ng mga tao mula sa Wilson Pavilion, at dapat ay wala silang problema sa pakikitungo sa mga lalaking ito. Nagalit na si Amadeus Fairbanks sa huling insidente, at ang mga lalaking ipinadala sa pagkakataong ito ay tiyak na mga piling tao. Mag-ingat ka, tumanggo si Keller Radcliffe, puno ng kaligayahan ang kanyang mga mata. Kung nasa panganib ka, tawagan mo ako. Matapos magbigay ng kanyang mga tagubilin, agad na umalis si Julius Reed sa likod ng pintuan ng restaurant at nagmaneho patungo sa Leopold River Highway. Nang nasa kotse, kinuha niya ang phone niya at tumawag. Umalis ka na, mananatili ako at pipigilan ko sila. Sa kakahuyan, napuno ng dugo ang mukha ni Dominating Tiger. Kailan ko ba, si Aaron Jackson, pinabayaan ang sinuman? Lumapit si Aaron Jackson sa Dominating Tiger, bilis, sumakay ka. Sa ganitong paraan, walang makakatakas sa atin. Umiling-iling ang nangingibabaw na tiger, hila-hila ang paylay niyang binti habang lumingon siya. Ito ay isang campaign na utos. Nag-iisip ng pagre-rebelde. Sumakay ka. Kalahating oras na ang nakalipas, napadaan sila dito sakay ng sasakyan nang bigla silang inatake. Dahil tumakas hanggang sa puntong ito, tanging sina Aaron Jackson at Dominating Tiger na lang ang natira. Ang mga tao sa likod nila ay patuloy na humahabol, at ngayon ay wala pang 100 metro ang layo. Patawarin ang Dominating Tiger sa hindi pagsunod sa iyong utos. Ang nangingibabaw na tigre, na may pulang mata, ay umungal, dapat kang manatiling buhay upang ipaghiganti kami. Kung mamamatay tayong lahat, sino ang maghihiganti sa atin? Umalis ka, laging may daan palabas, hindi ako naniniwala na alinman sa atin ang mamamatay dito. Nakatingin kay Dominating Tiger, na walang malasakit sa buhay at kamatayan, si Aaron. Kinagat ni Jackson ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Isish."
Ihahatid kita habang tumatakbo tayo. Ang Leopold River Highway ay nasa labas ng Gonzales City, isang tiwangwang na lugar na walang tao sa paligid, mga kahabaan lamang ng kakahuyan. Pinili ng kaaway ang lugar na ito upang lumipat, maliwanag na naplano ito ng maaga at nakakuha din ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan ng maaga. Ang mahigpit na disiplina na ipinakita ng mga humahabol ay nakakagulat din kay Aaron Jackson. Ang grupong ito ng mga tao ay talagang hindi simple. Sa susunod kong buhay, ako pa rin ang magiging empleyado mo. Itinulak ng nangingibabaw na tiger si Aaron Jackson palayo at kinaladkad ang kanyang nasugatan na binti habang siya ay naglalakad pabalik. Damn it! Huminga ng malalim si Aaron Jackson, namumula ang kanyang mga mata habang tumatakbo pasulong. Masyadong marami ang humahabol. Nang bumagsak ang isang tao, agad namang sumunod ang isa pa, sabik na pumalit sa kanila. Pumunta ka. Ngayon na ang kanyang magkabilang braso ay nasugatan at ang kanyang hita ay nasugatan, na nahaharap sa gayong pagtugis, wala nang pagkakataong mabuhay. Bilang magkakapatid, kung mamamatay tayong magkasama. Hindi pinansin ni Aaron Jackson ang kanyang pagsusumamo. Isinasabuhay ni Aaron Jackson ang kanyang reputasyon. Napakalaking tao, palakpakan ang umalangaw-ngaw, at isang lalaki ang lumabas mula sa kakahuyan. Ang lalaki ay nakasuot ng kulay abong terno. Sino ka? Si Aaron Jackson ay dumudugo ng husto sa puntong ito. Tinangka niyang itaas ang kanyang kamay para patayin ang lalaking nasa harapan niya, ngunit unti-unting nawawala ang lakas sa kanyang katawan. Napabalikwas ang lalaki at tumawa ng malakas, tapos biglang naging malamig ang tingin niya. Naaalala mo ba si Jackson Brandon? Habang nagsasalita siya, para siyang mabangis na hayop. Ang dakilang young master ng Brandon family sa Gonzales City, sino ang hindi makakaalam? Nang marinig ng lalaki na binanggit si Jackson Brandon, si Aaron Jackson ay nagulat sa loob, ngunit hindi ito ipinakita ng kanyang mukha. Ganun ba? Noong araw na iyon sa Asher Percival Hotel, anong kamay ang ginamit mo para sampelan ang kanyang mukha? Dahan-daang yumuko si Cameron Brandon, panay ang tingin niya sa mga mata ni Aaron Jackson. Nandito siya para maghayganti sa kapatid niya. Sino ka? Nang harapin ang pagtatanong ng lalaki, napangisi si Aaron Jackson, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay galing ka sa pamilyang Brandon, di ba? Matagal ko nang narinig na may anak si Damian Brandon sa ibang bansa, dapat ikaw iyon. Sa sobrang tagal na nang ibabaw sa Gonzales City, lihim niyang inimbestigahan ang lahat. Nang tingnan niya ang pamilya Brandon, nalaman niyang may misteryosong anak si Damian Brandon sa ibang bansa. Kung isasaalang-alang ang hitsura at edad ng lalaki, nahulaan ni Aaron Jackson kung sino siya. Tama ka, kapatid ako ni Jackson Brandon, Cameron Brandon. Dahil ayaw mong sabihin sa akin, puputulan ko na lang ang dalawang kamay mo. Pagkasabi nito, naglabas si Cameron Brandon ng punyal mula sa kanyang bewang at naglalayong saksakin ang palso ni Aaron Jackson. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 77, Lee 12's Counterattack sa Lungguhit L. Ginawa ni Cameron Brandon ang kanyang paglipat ng may karanasang kalmado. Kung maglakas loob kang hampasin ang mukha ng kapatid ko, mas mabuting paghandaan mo ang kapalarang mas masahol pa sa kamatayan. Habang ibinababa niya ang punyal, sinadya niya itong ay-anggulo, tinitiyak na magdudulot ito ng matinding pananakit kay Aaron Jackson nang hindi siya lalabasan ng dugo. Bang! Ngunit sa sandaling iyon, isang bahid ng malamig na liwanag ang lumabas, na tumama sa kumikinang na punyal. Klang! Lumipad ang punyal mula sa kanyang pagkakahawak, dahilan para bumagsak si Cameron Brandon sa lupa. Sino nandyan? Boss, okay ka lang ba? Isang shadow warrior ang lumapit kay Cameron Brandon at nagtanong. Kung medyo off-target ang strike na iyon, sa halip ay tumama ito sa isang palso. Ayos lang ako. Patayin ang asshole na naghagis ng dart na iyon. Namumula ang mukha ni Cameron Brandon. Ang pag-atake ay napakabigla na siya ay ganap na hindi handa. Ngunit sa panahon ng pagtugis, dapat na 2 tao na lamang ang natitira. At ang 2 iyon, parehong sugatan, ay nakahiga sa harapan niya. Sino kaya ito? Sa kahabaan ng Leopold River Highway, walang kaluluwang nakikita, bukod pa rito, sila ay nasa malalim na kabundukan at kagubatan. Kayong mga lalaki, tingnan mo ito.
Kinawayan ng nangungunang lalaki ang kanyang kamay, at agad na lumapit ang ilang itim na lalaki. Ang mga lalaking ito ay ganap na armado. Sumulong sila sa isang tatsulok na pormasayon, bawat isa ay mapagbantay na nagmamasid sa paligid. Tagalog. Sinampal ni Cameron Brandon si Aaron Jackson sa mukha, pagkatapos ay marahas na tinapakan siya ng kanyang paa. Aaron Jackson. Ang lakas talaga ng loob mo ng isang leopardo, nang ahas na hawakan ang isang miyembro ng pamilya Brandon. Sa pag-alis ng kanyang mga tauhan, kahit isang 3 ulo, 6 na armadong kalaban ay hindi makatakas. Sa harap ng mga baril, lahat ng pagsisikap ay walang saysay. Magsalita ka, sino ang pumatay sa kapatid ko? Patuloy na tinatapakan ni Cameron Brandon ang mukha ni Aaron Jackson, na nagbabanta ng malupit. Maaari mong piliin na huwag magsalita, ngunit mayroon akong 100 paraan upang gawin ka. Kapatid mo, pinatay ko siya. Ang direktang pagpasok ni Aaron Jackson ay nagulat kay Cameron Brandon. Bakit mo pinatay ang kapatid ko? Nang malaman niya ang katotohanan, muling nagiba ang galit sa kanyang puso. Si Cameron ay nagkaroon ng malalim na ugnayan sa kanyang bihirang makitang kapatid mula sa bahay. Ngayon, sa mismong harapan niya ang pumatay kay Jackson Brandon, paano niya napigilan ang kanyang galit? Dahil naglakas loob siyang baliwalain ako. Alam mo, lagi akong kinokontra ni Jackson Brandon. Kung hindi ko siya ilalabas, sinong magrerespeto sa akin sa hinaharap? Upang maiwasan ang anumang problema para kay Julius Reed, inako ni Aaron Jackson ang buong responsibilidad para sa pagpatay. Karaniwan, ang mga taong ito ay mahihirapang hanapin siya. Ngunit ngayon, tinambangan nila siya, nahuli siya sa kawalan. At higit sa lahat, sila ay mahusay na sinanay. Bagamat sanay si Aaron Jackson sa pakikipaglaban, medyo nabigla pa rin siya sa kanilang presensya. Ano ang kaugnayan ng Julius Reed na iyon at Kela Radcliffe sa iyo? Magsalita ka, o sabugan ko yung ulo mo. Ha, bakit hindi mo subukan? Paano sasabihin ni Aaron Jackson sa kanila? Kung panakaw ang pananambang ng mga taong ito, baka masaktan sina Julius at Kela. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magbunyag ng isang salita. Hindi magsasalita, ha? Sige, mayroon akong 100 paraan para makapagsalita ka. Sisimulan ko sa pagpilayan ang isang paa mo. Ngunit habang siya ay naghahanda sa paghampas, isa na namang bahid ng malamig na liwanag ang bumungad sa kanila. Thud. Iba sa dati, ang dart na ito ay eksaktong tumama sa braso ni Cameron Brandon. Kasabay ng isang sigaw, si Cameron Brandon ay bumagsak sa sakit, mga ugat sa kanyang mukha. Doon, ang mga nangungunang ilang itim na lalaki ay sumugod patungo sa tunog. Iwanan ang isa na buhay. Habang pinagmamasdan ang kanyang braso na dumudugo ng husto, malakas na umungol si Cameron Brandon, gusto kong magdusa siya ng mas malala kaysa kamatayan. Nagmamadaling dumating ang isa sa kanyang mga nasasakupan upang balutan ang kanyang mga sugat, at binudburan din ito ng painkiller. Aaron Jackson, simula ngayon, tapos na ang mga araw mo sa Gonzales City. Pero malapit nang samahan ka ni Julius Reed at ng Kela Radcliffe na iyon. Matapos mag-ipon ng lakas para makatayo sa matinding sakit, itinutok ni Cameron Brandon ang kanyang baril kay Aaron Jackson at sinabing may malamig na tawa. Sumama ka sa kapatid ko. Napagdesisyonan na niya na hindi alintana kung si Julius Reed at Kela Radcliffe ang may kinalaman sa pagkamatay ni Jackson, papatayin niya silang dalawa. Walang maiiwang buhay na mga sospek. Sa ganoong paraan, sa sandaling umalis siya, walang sino man sa Gonzales City ang mangangahas na kalabanan muli ang pamilya Brandon. Ngunit sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mga alulong mula sa malayo, at isa-isang nahulog sa lupa ang mga itim na lalaki. Ano ba ang nangyayari? Dumilim ang mukha ni Cameron Brandon. Ang mga lalaking ito ay napakahusay. Matitigas at mabangis ang labanan, bawat isa sa kanila ay isang mabigat na figure. Pero ngayon, sunod-sunod na silang bumagsak. Boss, titingnan ko ito. Isang lalaking nakasot ang nagwagayway ng kanyang kamay, at agad na sinundan siya ng mga itim na lalaki. Iwanan ang isa na buhay. Hindi nakalimutan ni Cameron Brandon na paalalahanan sila Azane. Kung sino man ang nagbigay sa kanya ng bala at naglabas ng napakaraming tauhan niya ay hindi madaling mabitawan. Naiintindihan. Tumanggo ang kanyang nasasakupan, hinawakan ang earpiece sa kanyang tainga.
Pagkatapos mag-isyo ng utos, tahimik niyang pinona ang 4 na lalaki. Bang! Isa pang itim na lalaki ang nahulog. Sigaw ng leading man. Ang kagubatan ay tahimik, walang ibang tunog na maririnig. Sisingilan. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, sumugod ang 4 na itim na lalaki sa likod ng pinuno. Pero makalipas lang ang ilang hakbang, lahat sila ay tumigil sa kanilang kinatatayuan. Anong ginagawa mo? Bumangon ka dyan. Kaladkarin mo ang taong iyon palabas para sa akin. Si Cameron Brandon, habang sinusuri ang kanyang sugat, ay nakatutok sa unahan. Pero laking gulat niya, sa halip na umaban, nagsimulang umatras ang mga tauhan niya. Maya-maya pa ay itinaas nila ang kanilang mga kamay sa ere. Damn it! Anong kalokohan ang ginagawa mo? Nang makita ang kakaibang pag-uugali ng kanyang mga tauhan, tumayo si Cameron Brandon para sumulong. Maglakas loob na hawakan ang isang kapatid ni Julius Reed. Isang binata ang lumabas mula sa kakahuyan, naghagis ng dart na nagpabagsak sa nangungunang lalaki. Atake! Ibaba mo siya! Naningkit ang mga mata ni Cameron Brandon, handang kumilos. Ngunit sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 78, kay dumating sa bahay isa. Kuya, nang makita ni Aaron Jackson si Julius Reed, ang buong diwa niya ay nabuhayan ng loob. Bagamat hindi siya sigurado sa ugnayan ng mga tao sa kagubatan at ni Julius Reed, batay sa sitwasyon, alam niyang hindi sila mga tauhan ni Cameron Brandon. Papatayin muna kita. Ngunit paanong si Aaron Jackson, na hindi na napigilan, ay hahayaan ang kanyang sarili na katayin sa kanyang kalooban. Inikat niya ang kanyang katawan at sa mabangis na pagtulak ng kanyang mga paa, nawala siya sa kakahuyan. Habulin mo siya. Nang makitang tumakas si Aaron Jackson, ang mga mata ni Cameron Brandon ay tila handa nang magpaputok ng apoy. Bagamat nasugatan, binalak niyang sumugod at humabol ng walang pakialam. Tumakbo. Agad siyang pinigilan ng isang staff. Halatang may kapangyarihan ang kabilang panig, kailangan mong makaalis dito ng mabilis. Kung late ka man lang ng kalahating hakbang, hindi ka na makakaalis. Sa palitan na ito, agad na tumayo ang tauhan sa kanyang harapan, puno ng pagmamadali ang kanyang mukha. Solomon, ito ba ang ating mga tao? Huminga ng malalim si Cameron Brandon, sinusubukan niyang manatiling kalmado. Aaron Jackson, hintayin mo ako. Nang makitang halos isang panig ang sitwasyon, pinatibay niya ang kanyang puso, tumalikod, at tumakbo patungo kay Baron Gray. Nangunguna sa Tiger, nasaan si Aaron Jackson? Pagdating sa Baron Gray, nakita ni Julius Reed ang dominating Tiger na nakahiga sa lupa sa unang tingin. Puno siya ng dugo at namutla na ang kanyang kutis. Kuya, siya. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, umikot ang mga mata ni dominating Tiger, at nawalan siya ng malay sa gulat. Bilisan mo, dalhin mo siya sa ambulansya. Isang lalaking nakatangsot ang nagwagayway ng kanyang kamay, at may agad na binuhat si dominating Tiger papunta sa ambulansya. Suriin ng mabuti kung may mga nakaligtas. Inutusan niya ang mga tauhan na patuloy na maghanap upang matiyak na wala silang napalampas na mga kaaway. Salamat sa tulong mo ngayon. Tumanggaw si Julius Reed sa lalaking nakatangsot, at nang makasakay siya sa kotse, tumawag siya sa Truman Ridge. Dahil sa paninindigan ng mga kalaban, pinipilit si Aaron Jackson sa dead end, halatang hindi sila ordinaryong tao. Gaya ng inaasahan, ang mga kalaban ay mahusay na sinanay. Ginagawa lang namin ang dapat namin. Young Master, kailangan mo ba kaming alamin kung sino ang nasa likod nito at ganap na lipulin sila? Ang lalaking nakatangsot ay ang mayordomo ng Ridge family at siya rin ang commander ng operasyong ito. Orihinal na sinadya ni Truman Ridge na personal na pangasiwaan ang sitwasyon, ngunit pinigilan siya ng mayordomo. Alam na sa sandaling kumilos ang family head ng Ridge family, tiyak na maaalarma ang maraming tao. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang haharap sa ibang mga bagay. Pagkasabi nito ay mabilis na umakyat si Julius Reed sa bundok. Kahit ngayon, hindi pa niya nahanap si Aaron Jackson. Ngunit ang kawalan ng katawan ay nangangahulugan na si Aaron Jackson ay buhay pa. Kuya, sa wakas, nang tumakbo siya ng malalim sa kagubatan, nakita niya si Aaron Jackson, na puno ng dugo. Buti na lang buhay ka. Nagulat noong una si Julius Reed,
Pagkatapos ay bahagyang nabasa ang kanyang mga mata. Lumapit siya at niyakap si Aaron Jackson. Buti na lang buhay ka. Kuya, halos akala ko hindi na kita makikita. Ipinikit ni Aaron Jackson ang kanyang mga mata, at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Buti na lang buhay ka. Matapos ulitin ang parirala sa pangatlong beses, sumigaw si Julius Reed sa kabilang dulo ng kagubatan, "Mga tao!" Kaagad pagkatapos ng kanyang tawag, isang pangkat ng mga tao ang tumakbo. "Young Master!" Tumayo sila sa harap ng dalawa, sabay-sabay na nagpupugay. "Isama mo ang kapatid ko sa ambulansya." Lumingon si Julius Reed kay Aaron Jackson, nakaramdam ng matinding kirot sa puso. Bagamat siya ang Young Master ng 10,000 Mountain Alliance, na may hindi mabilang na elite at mabangis na tauhan, sa 3 taong ito ng amnesia, tanging si Aaron Jackson lang ang palaging nasa tabi niya. Hindi niya makakalimutan ang bond na ito. "Kuya, kaya kong maglakad mag-isa." Pagtingin sa likod ni Julius Reed, nabulunan ang boses ni Aaron Jackson. Ang mga kaganapan ngayon ay gawa ni Cameron Brandon. Siya ay dumating ng mabangis, naghahanap ng paghihiganti para sa kanyang kapatid. Sa takot na malagay sa panganib si Julius Reed, mabilis na ipinarating ni Aaron Jackson ang impormasyong alam niya. "Magpahinga ka at pagalingin ang iyong mga sugat, ako ang hahawak sa bagay na ito." Tumanggo si Julius Reed, ngunit napansin niyang nagriring ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Nang makita niya ang papasok na tawag, tumibok ang puso niya. "Honey, okay ka lang ba?" Ang tumatawag ay si Kella Radcliffe, na mukhang sensitibo sa oras na ito. "Ayos lang ako. Bagamat nakaharap ako ng 2 pag-atake, pinalaya sila ng mga tauhan mo. Julius, mag-ingat ka. Mabigat ang kalaban na ito." Matapos makaligtas sa 2 pag-atake, si Kella Radcliffe ay natakot, ngunit hindi pa rin niya maiwasang tawagan si Julius Reed upang tanungin kung kumusta na ang kanyang kalagayan. "Kung ayos ka lang, mabuti. Umuwi ka na at hintayin mo ako." Nang marinig na hindi nasaktan si Kella Radcliffe, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Julius Reed. "Young Master, hindi ko ini-expect na ito pala ang Brandon family ng Gonzales City. If you don't mind, I can take action on your behalf." Lumapit ang mayordoma nang marinig ang balita, at ang kanyang ekspresyon ay naging napakalungkot matapos makinig kay Aaron Jackson. Ang Ridge family, isang reclusive at napakayamang clan, ay madaling matanggal ang Brandon family. "Hindi na kailangan. Kailangan kong harapin ito ng personal." Tahimik na tinanggihan ni Julius Reed ang alok, determinadong gawin ang isang bagay bilang malaking kapatid ni Aaron Jackson dahil ang kanyang mga tauhan ay pinalo ng husto. "Kung gusto ng pamilyang Brandon na maglaro, gagawin ko silang mabuhay sa walang katapusang takot." Naiintindihan. Nang makita ang pagtanggi ni Julius Reed, hindi na nagpumilit ang mayordomo. Alam na alam niya ang ugali ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance, kahit ang family head ng Ridge family ay hindi maglalakas loob na huminga ng malakas sa harap niya. Bagamat ang pamilya Brandon ay naglakas loob na saktan ang Young Master na ito, tiyak na iuulat niya ang katotohanan sa Truman Ridge. Anuman ang desisyon ng ulo ng pamilya na gawin pagkatapos ay wala sa kanyang pag-aalala. Matapos umalis sa Leopold River Highway, dumiretso si Julius Reed sa kanyang bagong tahanan. Ngayon ay labis siyang nag-aalala kay Kella Radcliffe, lalo na pagkatapos ng ganoong pangyayari, mas lalo siyang nakaramdam ng hindi mapakali. Ngunit pagdating niya sa labas ng mansyon, naramdaman niya ang presensya ng mga estranghero. Sa loob ng bahay, siguradong higit pa sa Kella Radcliffe at doon sa 5 mula sa Wilson Pavilion. Nadurog ang puso ni Julius Reed, at mabilis niyang inilabas ang kanyang susi at binuksan ang pinto. Akmang papasok na siya, natigilan siya. Ito ay hindi mga estranghero sa bahay, ngunit ang kanyang sariling mga in-law, ang mga biological na magulang ni Kella Radcliffe. "Julius." Nang makita si Julius Reed, mabilis na tumayo si Kella Radcliffe at bumulong. "Hindi ko alam kung saan narinig ng mga magulang ko ang balita, pero pinilit nilang pumunta para tingnan kami. Masyadong delikado sa labas, at nag-aalala ako, kaya hinayaan ko silang pumunta." Lamambat ang boses niya habang nagsasalita. "Anak, ano ang sinasabi mo sa kanya? Halika at maupo ka." Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Knox Ridge nang makita si Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 79, nais kong mawala ka sa mundong ito sa lungguhit isa. Ang usapin ng huling paghihiwalay ay lumaki hanggang sa punto na ang magkabilang panig ay nagkakagulo. Direktang kinuha ni Julius Reed si Kella Radcliffe, na minarkahan ang kompletong pagkasira ng kanilang relasyon sa pamilya Radcliffe. Ngunit hindi niya inaasahan na dito pala talaga makakarating si Burl Radcliffe at ang kanyang asawa. Sa totoo lang, hindi binalak ng matatandang mag-asawa na pumunta, dahil pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, sinadya ni Knoxridge na hayaan silang magtiis ng ilang kahirapan bago, sa huli, hikayatin si Kella Radcliffe na hiwalayan. Ngunit sino ang nakakaalam na pagkatapos umalis, ang kanyang masunuring anak na babae ay hindi gumawa ng kahit isang tawag sa telepono. Kaya, naghintay si Knoxridge sa araw na iyuko ni Kella Radcliffe ang kanyang ulo at susuko. Ang matatandang mag-asawa ay walang bahagi sa kumpanya, at pagkatapos na lumala ang hidwaan sa pagitan nina Julius Reed at Otis Radcliffe, naglive pa sila para manatili sa bahay, iniiwasan ang gulo na maaaring makaapekto sa kanila dahil sa kanilang koneksyon sa pamilya. Sa makatuwid, wala silang kaalaman sa mga kamakailang kaganapan sa Radcliffe Group. Nagkataon lang na kagabi, isang kaibigan mula sa kanilang mahjong table ang nag-usap tungkol kay Kella Radcliffe sa isang casual na pag-uusap. Ang kaibigang mahjong na ito ay nagkataong nakatira sa parehong kapitbahayan ng Kella Radcliffe, kahit na siya ay nanirahan sa isang regular na gusali ng tirahan, habang si Kella Radcliffe ay nakatira sa isang malayang mansyon. Ang pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng dalawang bahay ay higit sa 10 ulit. Nang marinig ang balitang ito, sumugod si Knoxridge kasama si Zaid Radcliffe, naghihintay sa pasukan ng komunidad para sa Kella Radcliffe. Sa totoo lang, ayaw palakihin ni Kella Radcliffe ang kanyang mga magulang, dahil ang bahay ay binili ni Julius Reed, sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang mga magulang ay naglatag ng hindi mapagkakasunduang tunggalian. Ngunit ngayon sa isang mapanganib na sitwasyon, nagpasya si Kella Radcliffe sa kanyang sarili na dalhin ang matatandang mag-asawa. Julius, pasensya na. Sa pag-iisip sa pag-uugali ng kanyang mga magulang, si Kella Radcliffe ay nakaramdam ng matinding pagkakasala. Ayos lang. Basta ligtas ka, matutulog na ako. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Julius Reed at tumalikod na para bumalik sa sariling silid. Tumigil ka dyan. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita si Knoxridge. Tumayo siya, humakbang papunta kay Julius Reed na may agresibong tindig, mga kamay sa balakang, sinabi niya, Julius Reed, bulag ka ba? Nakikita mo kaming mag-ama dito, hindi mo man lang ba kami batiin? Sa kanyang isip, si Kella Radcliffe ay palaging isang masunurin na anak, na sumusunod sa lahat ng sinabi ng kanyang ina. Ngunit mula pa noong nakalipas na panahon, hindi na nakinig si Kella Radcliffe. Naniniwala siya na ito ay ang lahat ng ginagawa ni Julius Reed, na lumikha ng isang lamat sa pagitan ng mag-ina. Ngayon ay nakaharap kay Julius Reed, inilabas niya ang lahat ng kanyang nakakulong galit. Nanay, ikaw. Nang maramdamang nagsisimula ng gumawa ng eksena si Knoxridge, mabilis na lumapit si Kella Radcliffe para hilahin siya pabalik. Shut up, may mga bagay na ba talagang dumating sa ganito? Kella Radcliffe, masyado ka na bang lalakas ng loob na hindi mo na ako pinakinggan? Itinulak ni Knoxridge si Kella Radcliffe sa isang tabi at itinuro ng diretso ang ilong ni Julius Reed, pinagalitan, walang galang na brat, talagang lumaban ka sa amin. Mayroon akong ibang mga bagay, ikaw ang bahala sa kanila. Sinulyapan ni Julius Reed si Kella Radcliffe at tinungo ang kanyang silid. Kung may iba pang manggahas na ituro ang kanilang daliri sa ilong ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance, malamang ay patay na sila ngayon. Ngunit ito ang mga magulang ni Kella Radcliffe, at para sa kanya, kailangan niyang tiisin ito. Saan ka pupunta? Nakatira na kami ng tatay mo dyan. Sa sofa ka na matulog. Hinarang ni Knoxridge ang dinadaanan ni Julius Reed at malamig na bamantong hininga, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang tumira sa ganoong kagandang bahay? Mapagbigay na hindi ka paalisan kaagad. Maghanda ka na ng hapunan. Nagugutom kami ng iyong ama. Nang marinig na ang kanyang anak na babae ay nakatira sa isang magandang lugar, siya at si Burl Radcliffe ay nag-impake ng kanilang mga bagahe at damit upang pumunta dito. Bukod dito, bago umalis, nakipag-ayos na siya sa isang ahente para ibenta ang sarili niyang bahay. Bakit nakatira sa isang malaking bahay kung hindi, bobo? Nanay,
Hindi na nakatiis si Kela Radcliffe, ngunit hindi niya masabi kay Knoxridge ang totoo. Lahat ng nasa harap nila, lahat ng pera ay galing kay Julius Reed, at ang bahay ay si Julius Reed lang ang nag-ayos. Anong karapatan nilang palayasin siya? Hindi pinansin ang pangungulit ni Knoxridge, pinay-hit ni Julius Reed ang doorknob, at nakitang nagbago na ang kwarto. Nakasabit sa dingding ang ilang malabo na mga painting, at nagkalat sa sahig ang orihinal na laman ng silid. Masasabi ng isang tao sa isang sulyap na ang mga kwadro na gawa ay mga pekeng, tanging isang mapagpanggap na tulad ni Burl Radcliffe ang gagawa ng ganoong bagay. At hindi lang iyon, maging ang mga window sills ay napuno ng mga paboritong halaman ng Knoxridge, malinaw na ginawa ng matatandang mag-asawa ang lugar na ito sa kanilang sarili. Aakyat na ako. Hindi gustong makipagtalo sa matandang mag-asawa, humakbang si Julius Reed patungo sa itaas. May 3 palapag ang western style na bahay na ito, na ang sala at kusina sa unang palapag, ang kanilang kwarto sa pangalawa, ngunit sa itaas na palapag ay may isa pang silid at isang swimming pool. Hindi ka rin makakaakyat sa itaas na palapag. Malamig nang inisya ni Knoxridge mula sa likuran, darating ang aking panganay na kapatid na babae upang dalhin ang kanyang anak dito para sa paaralan. Inayos ko na para sa kanila ang silid na iyon. Since when? Bakit wala akong alam tungkol dito? Si Kela Radcliffe ay mukhang nataranta. Bilang may bahay ng bahay, hindi man lang ito napag-usapan ni Knoxridge sa kanya bago ito kinuha sa kanyang sarili na ayusin ang silid para sa iba. Bago ka palang dumating, tinawagan ako ng tita mo. Alam mo namang malayo sila sa Gonzales City, at freshman year college pa lang ang anak niya. Dahil marami kaming kwarto sa bahay, inayos ko na lang. Inangat ni Knoxridge ang kanyang ulo na may hitsura ng isang shrew. Hindi. Tawagan ang tiyahin mo ngayon at sabihin sa kanya na walang available na kwarto. Inilabas ni Kela Radcliffe ang kanyang telepono at iniabot kay Knoxridge. Nauna siyang natutulog ng hiwalay kay Julius Reed, bawat isa ay may sariling silid. Ngayon, maaari silang matulog ng magkasama, ngunit hindi iyon ang punto. Bilang pinuno ng bahay, inaasahang matutulog si Julius Reed sa sofa, kamangmanga. You little bastard, you dare raise your temper at me. How dare you speak to me like that? Nang makitang tatawagan ni Kela Radcliffe ang kanyang kapatid, namumula sa galit si Knoxridge. Paano siya, isang taong labis na nagmamalasakit sa mukha, ay pumayag sa ganoong bagay? I don't care, walang ibang gumagalaw ngayon. Matatag ang paninindigan ni Kela Radcliffe. Ikaw, sa sobrang galit ni Knoxridge ay halos hinihingal na siya, at inabot niya ang kamay para sampelan si Kela Radcliffe. Tumigil ka. Kumunat ang noo ni Julius Reed at hinawakan ang kamay ni Knoxridge. Kaya niyang tiisin ang kaunting malupit na pakikitungo sa kanyang sarili, ngunit hindi kay Kela Radcliffe, no way. Kung ipagpatuloy mo ito, umalis ka dito. Ikaw, nagtatanong ka. Itinaas ni Knoxridge ang kabilang kamay, itinutok kay Julius Reed. Sampal. Isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw, agad na nagpatahimik sa silid. Hinawakan ang kanyang mukha, tumingin si Knoxridge sa hindi pamilyar na mukha sa kanyang harapan at umungal, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ito ay mula sa Wilson Pavilion. Sa mata ng mga disipulo ng 10,000 Mountain Alliance, ang iyong master ay isang maladyos na figure, hindi dapat igalang. Ngunit ang shrew na ito sa harap nila ay talagang nagtatangkang manakit ng isang tao. Ngayon, hihiwalayan kita. Nang lumipat siya sa bagong bahay, nakita niya ang 5 taong ito, at sa paghusga sa kanilang saloobin kay Kela Radcliffe, hindi na mamalayan ni Knoxridge na sila ay mga bodyguard. Ngunit ngayon, sa pag-iisip na ang kanyang sariling mga bodyguard ay maglalakas loob na kumilos, ang kanyang galit ay maiisip. Saang kumpanya ng bodyguard ka galing? Magrereklamo ako. Maghintay at tingnan mo, mawawalan ka ng trabaho at iimpake mo ang iyong mga bag pauwi. Nakita ni Burl Radcliffe ang kanyang asawa na sinasampal at kinuha ang isang ashtray mula sa mesa upang sumali. Dampians, may death wish ka ba? Bang! Ngunit bago pa siya makagalaw, sinipa ng isang disipulo ng Wilson Pavilion si Burl Radcliffe, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Sampal. Pagkatapos, ang disipulo ay muling nagbackhand ng Knoxridge sa mukha.
Kung maglalakas loob kang baliwalain muli ang iyong master, gagawin kitang mawala sa mundong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 100, Dalawang Biyaya sa Lungguhit L. Nakaharap sa Knox Ridge, maaaring isaalang-alang pa rin ni Julius Reed si Kela Radcliffe, ngunit walang pakialam ang mga tao mula sa Wilson Pavilion. Sa kanilang mga puso, ang kabanalan at kawalang bisa ng iyong master ng 10,000 Mountain Alliance ay higit sa lahat. Nang makitang sasampalin na ni Knox Ridge si Julius Reed, ang nangungunang tao ay sumugod ng patalikod at sinampal si Nair sa kabila. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Natarante sa sampal, napahiga si Knox Ridge sa lupa, umiiyak at sumisigaw, ihanda mo ang pera, hindi ako babangon ng walang 200,000. Kela, tumawag ka ng pulis, may bumubugbog sa nanay mo. Sa sandaling iyon, ipinakita niya ang tunay na kulay ng isang shrew ng lubos. Ang kanyang pag-uugali ngayon ay kolokyal na kilala bilang pangangikil. Fine. Dahil hindi ka bumabangon, ipapadala kita sa langit. Ang mga disipulo ng Wilson Pavilion ay walang pakialam sa magagandang bagay at agad na naglabas ng kutsilyo, kumikinang sa malamig na liwanag, dahan-daang lumapit sa Knox Ridge. Anong ginagawa mo? Binabalaan kita, araw na. Kela, iligtas mo ang nanay mo, anong klaseng mga tao ito? Nang makita ang talam na papalapit, nagsimulang gumapang si Knox Ridge patungo sa Burl Radcliffe, na puno ng takot ang kanyang mga mata. Usually, kapag nagtantrums siya, ang target niya ay mga honest at mababait na mga commoner na natural na susuko sa drama niya. Pero sabi nga sa kasabihan, it takes a bully to beat a bully. Nang makita ang mga disipulo ng Wilson Pavilion na nag-aantok ng kanilang mga kutsilyo, nanghina ang mga paa ni Knox Ridge, at natakot siyang maiyak. Kuya, nagkamali ako. Ako ay walang lasa, huwag kang yumuko sa aking antas. Klang, mabangis na sinaksak ang kutsilyo sa mga kamay ng disipulo ng Wilson Pavilion. Nanay, kasunod ng dalawang pag-iyak, namutla ang mukha ni Knox Ridge, at hindi niya maiwasang manginig. Naramdaman ni Kela, na nasa malapit, ang puso niyang lumukso sa kanyang lalamunan. Sa susunod, hindi mawawala ang kutsilyo. Hinailan ng disipulo ng Wilson Pavilion ang kutsilyo mula sa 1 sentimetro ang layo mula sa Knox Ridge at malamig na sinabi, behave yourself. Si Julius Reed, na tahimik sa buong oras, pagkatapos na masaksihan ang eksenang ito, ay walang pakialam na nagsabi, nakasire ka sa bagong ayos kong sahig. Ito, ang nagngangalang disipulong Wilson Pavilion ay umubo ng ilang beses, pagkatapos ay nagmamadaling sinabi. Young Master, makasigurado ka, aayusin ko kaagad na mapalitan ito. Nahuli sa kanyang galit, nakalimutan na niya ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ito ang tahanan ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance, at medyo natatakot siya sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Sa Wilson Pavilion, sa tuwing binabanggit ni Pavilion Master Amadeus Fairbanks si Julius Reed, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpipitagan. Dahil sa insidente sa Gonzales City, handa pa siyang magsimula ng digmaan sa Deep Cold. Nagbibiro lang. Nakangiting sabi ni Julius Reed, tinapik ang kanyang balikat, at pagkatapos ay sinulyapan ang Knox Ridge, maganda ito sa isang paraan, nagsisilbing paalala sa ilang mga tao na huwag maging masyadong mayabang. Ang pagkakaroon ng Wilson Pavilion na hakbang upang takutin ang kanyang sariling biyenan ay talagang isang magandang bagay. Alam niyang hindi maglalakas loob ang mga taong ito na pumatay sa harap niya, hindi siya nakialam ng kumilos sila. Julius Reed, ikaw, magsasalita na sana si Knox Ridge ngunit napahinto siya ng masulyapan ang disipulo ng Wilson Pavilion, agad na natakot na magsalita ng isa pang salita. Mr. Radcliffe, okay ka lang. Lumingon siya at tinulungan si Burl Radcliffe na bumangon mula sa lupa. Maaway ng sipa ng alagad, kung hindi, bangkay na sana si Burl Radcliffe. Pwede bang ayos lang ako? Balik na tayo. Talagang natakot sa kanya ang insidente sa kutsilyo, at hanggang ngayon, hindi pa siya nakaka-recover sa unang pagkabigla. Pumunta ka kung saan. Ito ang tahanan ng aming anak, bakit ako aalis? Kung may pupunta, tiyak na mga tao. Dahil sa pananakot sa disipulo ng Wilson Pavilion, hindi siya nang ahas na magsalita ng tahasan laban kay Julius Reed.
Matapos masulyapan ang sariling anak, lalo siyang nakaramdam ng sama ng loob. Si Kela, na dating masunurin at mapilit, ay naging napakaamo. Hindi ba dapat mga bodyguard niya ang mga iyon? Nakikinig lang sila kay Julius. Utos ni Reed, na nagparamdam kay Knox Ridge na parang pinipilit ang kanyang anak. Habang si Julius Reed ay umakyat sa itaas, tahimik na lumapit si Knox Ridge kay Kela Radcliffe. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo, pinilit ba ni Julius Reed ang isang tao na banta ka, na gustong agawin ang iyong ari-arian? Aagawin ang aking ari-arian. Napapikit si Kela Radcliffe sa bahagyang pagtataka bago tumugon na may halong dismaya. Nay, ano ba ang pinagsasabi mo? Napakabuti sa akin ni Julius Reed, at simula ngayon, gusto kong tigilan mo na ang pagpapahirap sa buhay niya. Kung hindi, kapag nangyari ulit ang ganito, hindi na talaga kita mailigtas. Ngayon mo lang nakita si Julius Reed. Bagamat nais ni Kela na samantalahin ang pagkakataong ito para pakalmayan ang init ng ulo ni Knox Ridge, sa huli, siya ang kanyang ina, kaya't kailangang ipagpatuloy ni Kela ang pag-aliw sa kanya, basta hindi mo sinasadyang pahirapan si Reed, pakikitunguhan kanya ng maayos. Talaga, ang isang batang babae ay lumalampas sa kanyang tahanan. Huwag mong isipin na maaari mong baligtarin ang mundo dahil lamang sa iyong mga pakpak. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hanggat hindi pa kami patay ng iyong ama, makakalimutan mo ang paglililam sa amin. Bumaba ang Knox Ridge matapos ibitawan ang mga salitang iyon, at kinaladkad si Burl Radcliffe pabalik sa kanilang silid. Sa pagdaan sa pangyayaring iyon, kahit na nag-iisip ang mag-asawa na guluhin si Julius Reed, nang makita ang ilang mga tao na nakatayo sa sala, wala silang pagpipilian kundi ang lunukan ang kanilang mga salita. Ang matandang mag-asawa ay palaging nag-iisip ngunit hindi naiintindihan kung sino talaga ang mga taong iyon. Gayunpaman, hanggat hindi nila sinasaktan si Julius Reed, ang mga taong iyon ay parang mga estatwa, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Sa kanyang silid, si Julius Reed ay hindi natutulog ngunit naglalogin sa isang website ng madali. Maya-maya, lumabas sa harapan niya ang dimlilit na webpage. Ito ay isang underground world website kung saan maraming mga bounty ang lumabas. Habang nagbabrowse siya, nakakagulat na nakita niyang nakalista ang sarili niyang pangalan. Isang bounty na 300 milyon. Wow! Hindi maliit na halaga yan. Isang mahinang ngiti ang pinakawalan ni Julius Reed at nag-click para tingnan ang mga detalye. Sa website na ito, parehong pinananatiling confidential ang nagbigay ng bounty at ang tumanggap ng misyon. Ngunit nakikita niya kung gaano karaming tao ang tumanggap ng bounty. Ang isang bounty ay maaaring kunin ng maraming tao ng sabay-sabay, ngunit sa bawat pagkakataon, isang malaking deposito ang kailangang bayaran. 10. Nang makita ang numero sa ibaba, hindi napigilan ni Julius Reed na mapangiti ng pilit. 10 tao ang tumanggap ng misyon, ibig sabihin, ngayon ay may 10 Shadow Warriors ang sumugod sa Gonzales City, pagkatapos ng kanyang buhay. Habang patuloy siya sa pag-scroll, mas lalo siyang nawalan ng magawa. May isang tao, sa ilang kadahilanan, ay nagbigay ng pangalawang bounty, na naglalayon para sa buhay niya at ni Aaron Jackson, na may gantimpala na 500 milyon. Dahil kasangkot ito sa lokal na malaking shot ng Gonzales City, natural, mas kaunti ang mga kumukuha, ngunit kung saan may panganib ay may gantimpala, at gayon paman, 3 tao ang tumanggap sa misyon. 13. Mukhang hindi na ako mabubuhay ng payapa sa lalong madaling panahon. Sumando si Julius Reed sa kanyang upuan, nakatitig sa kisame, nawalan ng pag-iisip. Napakadrama ng buhay, minsan, kahit gusto mong mamuhay ng mapayapa at umiwas sa gulo, nahahanap pa rin ang gulo sa iyo. Ang buhay na walang hanggan ay hindi kasing ganda ng iniisip ng mga tao pagmasdan ang mga taong nakapaligid sa iyo na isa-isang umaalis, iyon ay isang napakasakit na bagay. Kaya naman hindi nag-asawa o nagkaanak si Julius Reed. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, gumagala siya sa paligid, casual na pumupuna sa mundo kapag siya ay naiinip, paminsan-minsan ay inaanod sa dagat, sinusubukan ang lahat ng posible para lang gawing hindi monotonous ang buhay. Ngunit sa 3 taong ito ng amnesia, sa wakas ay natagpuan niya ang pakiramdam ng pagiging buhay, ang uri ng matatag, madamdamin, at mapagmahal na buhay. Buntong hininga, huminga siya ng malalim, kinuha ang telepono sa mesa, at
at nag-dial ng numero. Sino ito? Sa pagkakakonekta, isang malamig na boses ang nagmula sa kabilang dulo. 13 tao ang patungo sa akin upang patayin ako, mahinahong sabi ni Julius Reed. Bata, naiintindihan ko. Are you okay? Ang orihinal na walang malasakit na tono sa kabilang dulo ay biglang naging excited, at maging ang paghinga ay naging nagmamadali. Hindi patay. Pagkatapos sumagot ay ibinaba ni Julius Reed ang telepono. Some things, hindi na niya kailangang sabihin pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 101, Supervisory Department sa Lungguhit 1. Gonzales City, Central Hospital. Matapos makumpirma na ligtas si Kela Radcliffe, agad na sumugod si Julius Reed upang suriin ang mga pinsala ni Aaron Jackson. Nais ng Truman Ridge na dalhin si Aaron Jackson sa Ridge family para makatanggap ng pinaka-advanced na medikal na paggamot. Gayunpaman, hindi nais ni Julius Reed na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan ng maaga. Kapag nasangkot si Aaron Jackson sa Ridge family, hindi may iwasang matunten ng mga tao ang koneksyon at matuklasan ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi pa niya nababawi ang kanyang alaala at hindi na niya kayang harapin ang taong muntik nang maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ayos ka lang ba? Pagtingin kay Aaron Jackson na nakabalot ng mga benda sa hospital bed, naging napakapangit ng ekspresyon ni Julius Reed. No big deal. Kuya, kailangan mong mag-ingat habang wala ako, sabi ni Aaron Jackson habang huminga siya ng malalim, puno ng matinding determinasyon ang boses niya, Brandon family. Sa sandaling makaalis ako dito, kukunin ko ang aking mga tao at lipulin ang kanilang buong angkan. Ang sinabi niya ay sinalita sa galit, dahil ang pamilya Brandon ay ang numero 1 angkan sa Gonzales City. Ang pag-iisip tungkol sa direktang pagpapababa sa mga taong ito ay nasa labas ng mga patakaran at maaaring humantong sa pagkawasak sa sarili. Mag-focus ka lang sa pagpapagaling. Hindi ligtas ang ospital, pero inayos ko ang mga tao na bantayan ito, tinitiyak na hindi ka nasa panganib. Matapos tapik sa balikat ay tumayo si Julius Reed at lumabas ng ospital. Agad niyang gustong malaman kung sino ang nagpakalat ng video na nagpawala ng mukha sa Potter family people at nag-trigger ng lahat ng kasunod na salungatan. Kung sinabing aksidente lang, wala namang saysay. Sa likod ng mga eksena, tila may mga anino na kamay na patuloy na nagtutulak sa lahat ng bagay. O video cook, tingnan kung sino ang naglabas ng video. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Ovidio Cook. Sa napakaraming taon, ang Titan Group ay naging isang harapan lamang upang makagambala sa publiko, ngunit sa katotohanan, ito ay isang napakalaking hub ng network. Gamit ang napakalaking kapangyarihan sa pananalapi ng Titan Group at malawak na pakikitungo sa negosyo, patuloy silang nag-iipon ng mga kontak. Halika, dalhin mo rito si Minister Cook. Sa loob ng opisina ng Titan Group, ibinaba ni Ovidio Cook ang telepono at sinenyasan ang sekretarya. Oo, boss, tumango ang sekretarya, tumalikod, at lumabas ng opisina patungo sa departamento ng pangangasiwa. 6 na taon na siya rito at nakasama pa nga niya sa kama si Ovidio Cook ng higit sa 1 beses, ngunit hindi niya lubos na naiintindihan kung ano talaga ang ginawa ng departamento ng pangangasiwa. Hindi lang siya, ngunit kahit na ang mga lumang timer at senior executive sa loob ng Titan Group ay hindi alam ang tunay na layunin ng departamentong ito. Ayon sa Departamento ng Pananalapi, ang maliit na pangkat na ito ng mahigit 100 tao ay kumukuha ng mahigit 100 milyon na pondo mula sa grupo bawat taon. Ang Departamento ng Pangangasiwa ay parang isang palaisipan, walang nakakaalam kung ano ang kanilang ginawa, ngunit ang mga taong ito ay umiiral ng pareho. Ang malaking paggasta na ito ay minsan nang humantong sa isang direktor na magtanong at kahit na iminungkahi na tanggalin ang departamento. Gayunpaman, sa komperensya na ginanap sa araw na iyon, ang direktor ay agad na tinanggal, ng lubusan. Simula noon, walang nang ahas na banggitin ang departamento ng pangangasiwa, ngunit ang mahiwagang departamentong ito ay naging mas malaking palaisipan sa isipan ng lahat. Hello, pinaponte ka ni Chairman. Pagdating sa departamento ng pangangasiwa, marahang kumatok ang sekretarya sa pinto. Ang opisina ng departamentong ito ay matatagpuan sa pinakaloob na bahagi ng gusali sa isang hiwalay na malaking silid. Kakatwa, ang silid ay walang mga bintana, at bihirang makakita ng sino mang lumabas dito.
Sa mga espesyal na okasyon lamang nila makikita ang pinuno ng Departamento ng Pangangasiwa na nagpapakita. Sa kanyang 6 na taon, 4 na beses palang nakita ng kalihim ang department head. Naiintindihan. Bumukas ang pinto mula sa loob, at dahan-daang lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasot. Let's go, walang emosyon niyang sabi, na humakbang patungo sa opisina ni Ovidio Cook. Minister Cook, bulong ng sekretarya, ganyan ka ba pupunta? Sa loob ng Titan Group, mayroong panuntunan na kailangang magbihis ng formal kapag nakikipagkita sa chairman, upang ipakita ang paggalang sa pinakamataas na awtoridad ng kumpanya. Ngunit si Ministro Cook ay nakasuot ng suot na walang nakatali, malinaw na ang kanyang pang-araw-araw na kasuotan. Sa kumpanya, kahit na ang mga direktor ay kailangang sumunod sa protocol, dahil alam ng lahat na si Ovidio Cook ay may masamang ugali. Hindi na kailangan. Ang mga magarbong kaugalian na ito ay kapaki-pakinabang sa inyo na mga taong walang ginagawa, para sa amin, ang mga ito ay walang kabuluhan. Walang pakundangan na pinutol ni Bain Cook ang kanyang sekretarya, pagkatapos ay huminto at sinabing, maging mas maingat sa hinaharap, huwag ipaalam sa lahat ang mga bagay-bagay. Ang sekretarya ay ganap na natigilan, na walang ideya kung ano ang sinasabi ni Bain Cook. Ang zipper sa likod ng iyong damit ay hindi nakataas. Matapos iwanan ang kommentong iyon, ang pinuno ng Departamento ng Pangangasiwa ay humakbang patungo sa opisina ni Ovidio Cook. Mabilis na naramdaman ng sekretarya ang kanyang kamay at sa katunayan, nagmamadaling umalis, hindi niya ito naisip. Buti na lang walang nakakita. Ngunit sa parehong oras sa kanyang puso, lalo siyang na-curious sa Minister Cook na ito. Kumatok, pumasok ka. Ano ito? Pagpasok ni Bain Cook, diretso siyang naupo sa tapat ni Ovidio Cook at, na nakakross ang mga paa niya na parang isang tahimik na rogue, ay nagtanong. Kung ang isang tagalabas ay makakakita ng eksenang ito, malamang na malaglag ang kanilang mga panga. Ito ay si Ovidio Cook, ang hindi hinamon na boss ng Titan Group. May gawain ang mga nakatataas, na siyasatin kung sino ang naglabas ng video. Nagsindi ng sigarilyo si Ovidio Cook at hindi pinansin ang ugali ng isa, na parabang ito ay isang bagay na nakasanayan na niya. Anong gawain? Nang marinig ang mga salitang, the higher-ups, nawala si Bain Cook sa kanyang kawalang-galang na kilos at ang kanyang mga mata ay naging magalang na tingin. Ang video na ito ay nai-record noong si Kwame Potter ay binugbog sa Ocean Park at kalaunan ay na-upload sa internet. Inilapag ni Ovidio Cook ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa, itinulak ito ng direkta sa harap ni Bain Cook. Itong insidente, alam ko na. Muntik nang mabangkarote ang Titan Group dahil dito, salamat sa Golden Eagle Group. Sa pagtingin sa pamilyar na eksena sa screen, si Bain Cook ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Ilang oras, tumangala siya at ibinalik ang telepono kay Ovidio Cook. The sooner the better. This is the first time in 3 years na binigyan tayo ng mga higher-up ng task. Hindi ko na kailangan pang sabihin, di ba? Huminga ng malalim si Ovidio Cook sa kanyang sigarilyo, na nagbuga ng mga usok. 3 taon nang nanahimik si Julius Reed. Bigyan mo ako ng kalahating oras. Tumayo si Bain Cook mula sa kanyang upuan, tumingin kay Ovidio Cook, at sinabing, magkakaroon ako ng sagot para sa iyo sa kalahating oras. Bang! Padabog na isinara ang pinto. Namula ang sekretarya sa labas nang makita niya si Bain Cook, ngunit itong pinuno ng Supervisory Department, na hindi alam kung ano ang kanyang pinagdaanan, ay biglang tumakbo patungo sa Supervisory Department. Boss, itinulak ng sekretarya ang pinto at bamulong, nag-away ba kayo? Kapag sila ay nag-iisa, maaari siyang maging mas matalik kay Ovidio Cook at hindi na kailangang pigilan sa pagsasalita. Huwag kang magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat itanong. Inilabas ni Ovidio Cook ang upos ng sigarilyo niya sa ashtray at itinuro ang kanyang leeg. Kuskusin mo ang aking mga balikat para sa akin. Makalipas ang kalahating oras, bang! Binuksan ang pinto sa opisina ni Ovidio Cook. Nagulat ang sekretarya sa silid, iniisip kung sino ang naglakas loob na sipin ang pinto ng chairman. Ngunit nang makita niya kung sino iyon, halos mapang-anga siya sa gulat. Dahil ang taong sumipal ng pinto ay walang iba kundi ang pinuno ng Supervisory Department, si Bain Cook.
Kasunod niya ang dalawang miyembro ng Supervisory Department, may bitbit na sako sa likod nila. Tawagan ang mga nakatataas. Gumamit ng kutsilyo si Bane Cook para hiwain ang sako, at sa loob ay may isang taong puno ng dugo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 102, Bane Cook's Risk 1. Lumabas ka. Itinulak ni Ovidio Cook ang kanyang sekretarya at malamig na sinabi, kung magsasabi ka ng kahit kalahating salita tungkol sa mga kaganapan ngayon, itatapon kita sa ilog para pakainin ang mga isda. Oo, boss. Sa sobrang takot ng sekretarya ay namutla ang kanyang mukha habang nagmamadaling tumakbo patungo sa pinto. Sa susunod, itago mo yan. Nang makaalis na ang sekretarya, iilan na lang sa kanila ang nanatili sa opisina. Sa pagtingin sa lalaki sa lupa na may duguan na mukha, si Ovidio Cook ay mukhang hindi natural. Simula ngayon, kung makikigulo ka sa mga babae, gawin mo sa gabi. Kung magugulo ka sa araw, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Hindi pinansin ni Bane Cook ang mga sinabi ni Ovidio Cook. Umupo siya sa upuan sa tapat niya, pinag-cross ang kanyang mga paa, at dahan-daang nagsindi ng sigarilyo. Tawagan mo na. Young Master, ang tao ay nahuli na. Hindi nang ahas na mag-antala si Ovidio Cook at tinawagan niya kaagad si Julius Reed. Magsalita ka. Dahil naka-speakerphone, maririnig ng lahat ng tao sa kwarto ang boses ni Julius Reed. Boss, nahuli ang tao. Hahayaan ko siyang magsalita sa iyo mismo. Tumayo si Bane Cook, hinawakan ang buhok ng lalaki, at idiniin ang kanyang ulo sa mesa. Magsalita ka. Anong ginagawa mo? Gusto kong tumawag ng pulis, iligal mo akong kinukulong, at sinadya mo akong nasaktan. Habang ang kanyang ulo ay nakadikit sa mesa, ang lalaki ay patuloy na nagpupumiglas, malapit ka nang kumain ng pagkain sa bilangguan. Anak, ang tigas ng bibig mo. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Bane Cook, tinanggal ang sigarilyo sa kanyang bibig, at mariing idiniin ito sa leeg ng lalaki. Isang sigaw na parang katay na baboy ang lumabas. Nabaluktot ang ekspresyon ng mukha ng lalaki, bumuhos ang pawis sa noo, at pati ang hangin ay nabahiran ng amoy ng inihaw na laman. Magsasalita ka ba o hindi? Bang! Kakasuhan kita. Matapos ang suntok, damaloy ang sariwang dugo sa noo ng lalaki, at isang malaking sugat ang bumungad sa kanyang ulo. Ngunit hindi tumigil ang kanyang pag-iyak, na nagpaisip sandali kay Ovidio Cook kung maling tao ba ang nahuli nila. Mr. Cook, hindi ka nagkamali, di ba? Kung maling tao talaga ang nahuli nila at pinahirapan ang isang inosenteng ganito, malaking problema ito para sa Titan Group. Bukod dito, sa opinyon ni Julius Reed, ang kanilang kahusayan ay tiyak na hindi papasa. Ako, si Bane Cook, ay hindi kailanman nagkamali sa aking trabaho. Ipinatong ni Bane Cook ang isang paa sa isang upuan at tinutukan ng baril ang ulo ng lalaki, dinilaan ang kanyang mga labi at sinabing, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Siyempre, maaari mong piliin na mamatay, ngunit sisiguraduhin kong mas pipiliin ang kamatayan kaysa sa gagawin ko sa iyo. Wala talaga akong alam. Mga kuya, mali siguro ang iniisip nyo, but please rest assured, basta hayaan nyo akong umalis, wala na akong maaalala sa araw na ito. Bang! Bumilis ang tibok ng puso ni Ovidio Cook, nanginginig ang kanyang katawan. Bagamat si Bane Cook ay nasa nominal na kanyang subordinate, ang dalawa ay humarap sa kanilang sariling mga gawain sa pantay na katayuan. Alam ni Ovidio Cook na siya ay mapagpasyahan sa kanyang trabaho, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging napakalupit. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Hindi na nakayanan ng lalaki, at nagsimulang bumagsak ang kanyang emosyon. Ang kanyang kaliwang tenga ay tuluyang nawasak ni Bane Cook, ang napakasakit na ingay na naging sanhi ng kanyang ulo na parang malapit na itong mahati. Ang lahat ng ito ay itinuro ni Young Master Leopold. Gusto niyang gamitin ang kamay ni Mr. Reed para tanggalin ang Kwame Potter, at pagkatapos ay maaari niyang anihin ang mga benepisyo para sa kanyang sarili. Ako lang ang gumagawa ng mga gawain, hindi ako nang ahas na suwayan ang utos ni Young Master Leopold, please spare me. Nanginginig ang buong lalaki, nagsimulang manginig ang mga paa. Boss, si Atlas Leopold ay isa sa nangungunang 4 na tagapagmana. Sumenya si Bane Cook gamit ang kanyang kamay, at agad na inabutan siya ng isang empleyado ng sigarilyo.
Pagkatapos huminga ng malalim, tinanong niya, ano ang dapat nating gawin sa taong ito? Pabalaykan mo siya, gawin mong impormante natin. Kung paano siya masunod, hindi ko naman kailangan turuan kanyan, di ba? Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nanggaling sa telepono ang boses ni Julius Reed. Boss, panatag ka. Kung magdadalawang isip ang lalaking ito, baka bumaba na lang ang anak niyang babae, na nag-aaral sa Gonzales City High School 1, para samahan siya. Inihagis ni Bane Cook ang baril sa mesa at pinunasan ang mga mantsa ng dugo sa kanyang mga kamay sa kanyang damit. Pakiusap, huwag mong saktan ang aking anak na babae. Nang marinig ang tungkol sa sarili niyang anak, mas lalong nanginig ang katawan ng lalaki. Hanggat kumilos ka, ginagarantiya ko ang kaligtasan ng iyong anak, at pagkatapos ng trabaho, bibigyan pa kita ng isang halaga ng pera. Tila napansin ang pag-aalinlangan ng lalaki, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Bane Cook, mabait na tao ang amo namin, kung ako lang, pagkatapos ng trabaho, tiyak na ibababa na kita, pero ang amo namin ay hindi. Tinapik niya ang balikat ng lalaki, inaaliw siya na para bang isa siyang matandang kaibigan. Congratulations, nakaligtas ka, boss. Ano ang plano mo para sa Atlas Leopold? Pinatay ni Bane Cook ang kanyang kalahating usok na sigarilyo sa mesa ng CEO at magalang na humingi ng mga tagubilin sa telepono. Bantayan mo siya, I have my ways for the rest. Pagkasabi nun, dirdiretsong ibinaba ni Julius Reed ang telepono. Nabalot ng ganap na katahimikan ang opisina. Masyadong nabigla si Ovidio Cook para magsalita. Noon pa man ay pakiramdam niya ay masyadong mayabang si Bane Cook at naisipan pa niyang mag-propose kay Julius Reed na palitan nila itong Head of Supervisory Department. Ngunit ang mga aksyon ng kabilang partido ngayon ay ganap na nagbago ng kanyang pananaw. Hindi lamang nalaman ni Bane Cook ang nangyari sa loob ng kalahating oras, ngunit nahuli din niya ang taong sangkot. Hinangaan niya ang mga kakayahang iyon, sadyang masyadong malupit ang mga pamamaraang ginamit. Bane, maging mas maingat sa hinaharap, ito ang opisina ng CEO pagkatapos ng lahat. Kapag natapos mo ang paninigarilyo, itapon ang upos ng sigarilyo sa ashtray, hindi direkta sa mesa, sabi ni Ovidio Cook, na ngayon ay tinutugunan siya ng mas mahal pagkatapos na makilala ang kanyang kakayahan. Damn, sa tingin mo ba isa kang big shot CEO? Ibinuka ni Bane Cook ang kanyang mga kamay, na nagpapakita ng pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Guys, paano ko ipapaliwanag ito pagbalik ko? Nanginginig ang lalaking nasa mesa, tinatakpan ng dalawang kamay ang dumudugong tenga, puno ng gulat ang mga mata. Simple lang yan. Sabihin mo lang may nagtangkang pumatay sa iyo, pero bago ka makalayo, nabaril ka. Tawagan si Atlas Leopold at sabihin sa kanya na sa mismong Titan Group, may nagtangkang pumatay sa iyo. Kung bakit ka pumunta rito, dahil mayroon kang manliligaw na nagtatrabaho sa Titan Group, at alam na alam ito ni Atlas Leopold. Alam mo ang tungkol dito. Nanlaki ang mga mata ni Ovidio Cook sa hindi makapaniwala. Kung ganoon talaga ang kaso, ang Supervisory Department ay masyadong mabigat. Sino ba talaga kayo? Mukhang takot na takot din ang lalaki. Maaga siyang nawalan ng asawa at naiwan na lamang ang isang anak na babae. Kamakailan lang, nagsimula pa siyang makipagrelasyon sa isang babaeng empleyado sa Titan Group. Gayunpaman, ang kanilang relasyon ay napakalihim, na halos walang alam maliban kay Atlas Leopold. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, makipagtulungan ka lang at kumilos ka. Hindi sinagot ni Bane Cook ang kanyang tanong ngunit sa halip ay tumingin sa kanyang relo, puputulan kita ng 1 sentimetro mula sa iyong puso, at hindi ito tatama sa buto. Makaka-recover ka pagkatapos ng 7 araw sa ospital. May nakasave na numero sa iyong telepono na may pangalang Xuan Xuan. Alam ni Atlas Leopold na palagi kang kumakain sa kanilang lugar, kaya hindi siya maghinala. Matapos sabihin ang lahat ng ito, ngumiti siya ng mahina. Darating ang ambulansya sa loob ng 20 minuto, at mabubuhay ka. Young Master Leopold, may nagtangkang pumatay sa akin malapit sa Titan Group. Mangyaring iligtas ako. Napalunok ng laway ang lalaki at mabilis na kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Atlas Leopold. Black Dog, maglaan ka ng oras at sabihin sa akin. Bang! Hello, Black Dog. Hello, magsalita ka. Old 4, magsama agad ng ilang lalaki. Titan Group, dial tone.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 103, mga bisita sa bahay muling isa. Pagkatapos ng lahat, ikanaway ni Bangkok ang kanyang kamay at isa sa kanyang mga empleyado ay agad na naglabas ng isang malaking bag ng abaka, itinaas ang sugatang itim na aso at tumakbo ng napakabilis. Bane, ikaw, huwag mong masyadong isipin. Ang lahat ng ito ay isang bitag na itinakda ng amo, at ako lang ang legman. Direktang pinutol ni Bangkok ang mga salita ni Ovidio Cook, na walang pakialam na sinabi, kahit ang maliit na relasyon mo sa sekretarya sa opisina, alam ng boss ang lahat tungkol dito, malinaw sa araw. Hindi pinansin ang maputlang mukha ni Ovidio Cook, lumakad siya palayo, tulad ng kanyang pagdating. Boss, ito, nang makaalis na si Bangkok, nanginginig na naglakad ang sekretarya na nagbabantay sa pinto sa labas. Nang makita niya ang dugo at upos ng sigarilyo sa buong mesa, hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa anit. Mas mabuti pang itikom mo ang iyong bibig, o pareho tayong mamamatay. Nang maalala ang mga salita ni Bangkok, nakaramdam ng takot si Ovidio Cook. Bilisan mo at linisin mo ang lugar na ito. Tatawagan ko ang housekeeping. Are you fucking eager for others to find out? Kung hindi mo man lang kayanin ang trabahong ito, pinananatili ba kita para lang sa isang punching bag? Nang makakita ng pambihirang pagsiklab ng galit mula kay Ovidio Cook, hindi na nang ahas ang sekretarya na magsalita pa, mabilis na nagmamadaling linisin ang mga mantsa ng dugo. Gonzales City Central Hospital, muling bumisita si Julius Reed. Kuya, bakit ka bumalik? Si Aaron Jackson ay dali-daling umupo mula sa kama, hindi alam kung bakit bumalik ang kanyang amo. Ang video na iyon, hulaan mo kung sino ang gumawa nito. Umupo si Julius Reed sa gilid ng kama, pumitas ng fruit knife at nagsimulang magbalat ng mansanas. Ang kanyang mga kasanayan sa kutsilyo ay napakahusay, hindi nasira ang balat ng mansanas. Boss, inilalagay mo ako sa isang mahirap na lugar. Napakamot ng ulo si Aaron Jackson na nakaramdam ng hiya. Siya ay nasugatan at nahihirapang mag-imbestiga, at ang bagay ay nakaapekto sa buong Five River Province, at ang mga nasa likod nito ay maaaring wala sa Gonzales City. Kapag ang saklaw ay lumampas sa Gonzales City, ang impluwensya ni Aaron Jackson ay tiyak na mababawasan ng malaki. Atlas Leopold. Basag. Si Julius Reed ay hiniwa, pinutol ang mansana sa dalawang bahagi. Inabot niya ang kalahati kay Aaron Jackson at kinagat niya ang kalahati. Natural lang ba ako sa selos? May gustong manggulo sa akin ng walang dahilan. Tumawa siya ng malakas, dahan-daang ngumunguya ng mansanas. Paano siya? Nang marinig ang pangalan ni Atlas Leopold, medyo nagulat si Aaron Jackson. Isa sa 4 na young masters ng province capital, paano siya kikilos laban sa sarili niyang amo? Logically speaking, halos walang interaksyon silang dalawa. Naalala ko na ngayon. Tinampol ni Aaron Jackson ang kanyang noo at napabulalas, that day at Blackwind Entertainment, noong nahuli namin si Sunny Ridge, nandoon siya. Si Atlas Leopold ay lumitaw sa Blackwind Entertainment noong araw na iyon at nagsalita pa nga sa ngalan ni Julius Reed. Paano siya magsisimulang mag-set up ng isang scheme sa sandaling tumalikod siya at umalis? Kuya, sa paraang ito ay nasaktan mo ang 2 sa 4 na batang master ng kabisera ng probinsya. Medyo tuwang-tuwa na sabi ni Aaron Jackson. Sabihin sa akin kung ano ang alam mo tungkol sa Atlas Leopold. Lumingon si Julius Reed at nagtanong, ikiling ang kanyang ulo. Nawala ang kanyang memorya sa nakalipas na 3 taon at hindi pamilyar sa mga bagay ng mataas na uri. Sa kabilang banda, si Aaron Jackson ay gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa Gonzales City at pamilyar sa mga big shot ng Five River Province. Si Atlas Leopold ay nagmula sa isang mahusay na background ng pamilya, ang kanyang ina ay isang sikat na negosyante. Sa 4 na young masters, siya ang pinakamapagkwenta, may kakayahang mag-independenteng aksyon mula sa murang edad, at nitong nakaraang 2 taon, nililinang pa niya ang kanyang sariling kapangyarihan, na nagpapakita ng kaunting likas na talino ng kanyang ama mula noong unang panahon. Sumando si Aaron Jackson sa kama ng ospital at umiling, sinabing, hindi kasing tanga si Atlas Leopold gaya ng Kwame Potter, baka mas magulo pa siya. Mataas ang IQ, ha? Tapos gagamitin ko ang paraan niya para sirain siya. Bahagyang ngumiti si Julius Reed,
Tinapik ang nasugatan na binti ni Aaron Jackson, magpagaling ka, o baka makaligtaan mo ang pinakakapana-panabik na palabas. Pagkalabas niya ng ospital ay dumiretso siya sa bahay. Ang mga bagay ay hindi gaanong kalmado sa labas kamakailan, 13 Shadow Warriors ang nagmamadaling nag-uumpisa rito, at bagamat hindi siya natatakot, hindi siya maaaring maging masyadong flamboyant. Pero pagpasok pa lang niya sa bahay ay naramdaman niyang may kakaiba. Ay nako, sino ta? Bakit hindi ka kumatok sa pinto? Isang babaeng nasa katanghaliang gulang, may dalang comforter, ang lumapit kay Julius Reed, na mukhang hindi nasisiyahan. Sino ka? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Magnanakaw ka ba? Habang nagsasalita siya, inilagay niya ang kumot na hawak niya sa lupa at kinuha ang kanyang telepono para tumawag. Knox Ridge, dalhin mo si Burl Radcliffe dito dali, may magnanakaw tayo sa bahay. Habang sumisigaw ay hinawakan niya ang braso ni Julius Reed na parang natatakot na tumakbo ito palayo. Ano ba? Magnanakaw sa bahay. Biglang tumakbo palabas si Knox Ridge, ngunit nang makita niya si Julius Reed, medyo nagalit siya at sinabing, Kuya, asawa ito ni Keller Radcliffe. Tinakat mo ako hanggang sa mamatay. Matapos sabihin iyon, hindi niya nakalimutang kotsain si Julius Reed. Ano ang silbi ng bibig? Hindi mo ba maipaliwanag ang sarili mo? Hindi ko talaga gets, ano ang nakikita ni Keller Radcliffe sa iyo? Ayos lang. Hindi pagkakaunawaan ang lahat. Nagmamadaling kinuha ni Emerick Ridge ang kumot at sumigaw papasok sa bahay. Atlas Leopold, halika rito. Bumalik na ang bayaw mo. Naglalaro ako. Huwag mo akong abalahin. Isang naiinip na dagandong ng isang binata ang nagmula sa silid. Kaninong computer ang ginagamit niya? Nagdilim ang mukha ni Julius Reed. Ang kanyang sariling computer ay naglalaman ng maraming confidential na mga file, mga bagay na ang iba ay hindi maglakas loob na hawakan sa isang normal na batayan. Noong dalawa lang ang tao sa bahay noon, hinding-hindi magtatanong si Keller Radcliffe tungkol sa kanila, kahit medyo malihim si Julius Reed kamakailan, hindi pa rin siya nagtatanong. Ngunit ngayon, sa isang grupo ng mga hindi inanyayahang bisita sa bahay, nakalimutan ni Julius Reed na magtakda ng password sa kanyang computer. Bago pa makapagsalita ang dalawang babae, humakbang na si Julius Reed sa kwarto. Ang kanyang higaan ay ganap na magulo, na puno ng mga balat ng sunflower seed at upos ng sigarilyo na nagkalat sa sahig. Sa tabi ng computer desk, isang binatang naka-headphone ang kumagat ng sigarilyo, nagmumura habang naglalaro. Hermione Leocadia, paliparin mo, godamat. Ni hindi ko magamit ang ultimate ko dahil pini-compress mo ito. Hayaan mo akong ayusin. Sa screen ng computer, naglalaro ang binata. Bumangon ka. Dumilim ang mukha ni Julius Reed, at inihampas niya ang kamay sa balikat ng binata. Fuck off. Ang batang lalaki, na abala sa kanyang laro, ay sumigaw ng walang pasensya, sumigaw, Malphite, kung saan ang impyerno ay ang iyong panghuli. Bumangon ka. Nang makita ang ugali ng binata, hinawakan ng isang kamay ni Julius Reed ang kanyang damit at diretsyong itinaas mula sa upuan. Fuck, nanay mo. Thud. Inihagis siya ni Julius Reed sa lupa na parang nagtatapon ng basura. Shit, ang lakas ng loob mong guluhin ako. Inalis ng binata ang kanyang headphones, galit na galit at handang harapin si Julius Reed. Federico Hierro, asawa iyon ng kapatid mo. Si Emerick Ridge, na sumunod, ay nagmamadaling pinigilan ang kanyang sariling anak, halatang hindi nasisiyahan ang kanyang mukha, para saan ka nakikipagkompetensya sa isang bata. Ang isang may sapat na gulang na tulad mo, iyon lang ang kaya mo. Siya, ang bayaw ko na pinag-iingat na lalaki. Basura, malamig na bamantong hininga si Federico Hierro, puno ng paghamak ang mukha. Sampal, sa pagkakataong iyon, lumitaw si Keller Radcliffe nang wala sa oras at sinampal si Federico Hierro sa mukha. Sabihin mo ulit yan. Nakatayo siya roon na may masungit na mukha, napakalamig ng boses. Sa maikling panahon na lumabas siya upang bumili ng mga pamilihan, nagsimula ang kanyang pamilya ng away. Sa una, si Keller Radcliffe ay tutol sa kanyang tiyahin na lumipat, ngunit si Burl Radcliffe ay nagmaneho lamang at sinundo sila, at hindi niya sila basta-basta mapapaalis. Bago umalis, paulit-ulit niyang pinayuhan ang mga taong ito na huwag pumasok sa silid ni Julius Reed, ngunit hindi sila nakinig,
at ngayon ay gumawa sila ng gulo sa bahay. Sis, itong magandang batang lalaki, sampal. Sabihin mo ulit yan. Sa sobrang galit ni Kela Radcliffe ay nanginginig siya. Anong ginagawa mo? Sa sandaling ito, itinulak ni Knoxridge si Kela Radcliffe sa kama at itinaas ang kamay na parang sasampalin siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 104, ang kapatid na nagdudulot ng pag-aalala isa. Ang magkapatid na Ridge ay kasing bangis, at kahit kumpara sa Knoxridge, ang Emmerich Ridge ay mas kakilakilabot. Mayroon lamang isang anak na lalaki sa kanyang pamilya, at sinira niya ito mula pagkabata. Kahit na lumalaktaw sa mga klase at nakikipag-away, siya, bilang isang ina, ay hindi kailanman nakialam o nagtanong tungkol dito, na nagresulta sa Federico Hierro na nakakuha lamang ng higit sa 100 puntos sa kanyang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Ang markang iyon na mahigit 100 ay nakuha sa pamamagitan ng pagdaraya. Pagkatapos ng paghila ng ilang mga string, halos hindi niya nakapasok sa isang vocational college. Nang makitang hinampas ni Kela Radcliffe si Federico Hierro, agad na nagalit si Emmerich Ridge. Hindi pa siya nagkaroon ng pusong saktan ang kanyang anak kahit isang beses mula pa noong ito ay maliit, at ngayon naman ay itong kapatid na babae ang nagpaaral dito. Kasabay ng magaspang na ugali ni Julius Reed ngayon, paimpal niyang inilabas ang lahat ng galit kay Kela Radcliffe. Hoy, gusto lang siyang pigilan ni Knoxridge, na nasa gilid, pero huli na ang lahat. Kumaway ang palad ni Emmerich Ridge sa ere, dumiretso sa Kela Radcliffe. Bang! Sa pagkakataong iyon, biglang tumalikod si Julius Reed na nakatalikod sa kanila at sinipa ang braso ni Emmerich Ridge. Aray! Napakalakas ng sipa kaya napasigaw si Emmerich Ridge sa sakit at napaluhod sa lupa. Naghahanap ka ng kamatayan. Naglabas ng kutsilyo si Federico Hierro sa kanyang baywang at diretsyong sinugod kay Julius Reed. Hindi siya naging mabuting mag-aaral, madalas na nasasangkot sa mga away at gulo, at palagi siyang may dalang maliit na kutsilyo. Mag-ingat ka, naalarma na sigaw ni Kela Radcliffe, biglang lumukso ang puso niya sa lalamunan. Ngunit paano posibleng makapinsala ang gayong riffraff kay Julius Reed? Sabayan pa ng hiyawan, idiniin na ang maliit na kutsilyo sa leeg ni Federico Hierro. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Binabalaan kita, kung maglakas loob kang hawakan ako, ipapaputol-putol kita sa mga anak ko. Ang isang nagpapanik na si Federico Hierro ay patuloy na nagbabanta. Siya ay nakikipag-hangout sa isang grupo ng mga masasamang estudyante araw-araw, nakikipag-away sa lahat ng oras, at ngayon ay nahaharap sa panganib. Natural na tinawag niya ang kanyang grupo ng mga kaibigan sa patas na panahon. Oh, ganun ba? Bahagyang inabot ni Julius Reed ang kutsilyo pasulong, at ang matalim na talam ay agad na nag-iwan ng madugong marka sa leeg ni Federico Hierro. Kuya, bayaw, paumanhin, pakiusap, huwag kang magulo. Ang matinding sakit ay nagpang-inig sa katawan ni Federico Hierro, at nagsimulang magtali ang kanyang dila. Masasabi niya na kung maglakas loob siyang magbitaw ng isa pang walang kwentang salita, talagang puputulan ni Julius Reed ang kanyang lalamunan. Bayaw. Habang nagsasalita, may mainit na agos na damaloy sa pagitan ng mga binti ni Federico Hierro, dahil natakot siya hanggang sa mabasa ang kanyang pantalon. Ikaw, nabubuhay mula sa isang babae, maglakas loob na kumilos ng ganito sa harap ng pamilya Ridge. Klang. Kakatayo lang ni Emmerich Ridge at, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang punyal ay nakaimbed na ngayon sa pintuan sa kanyang likuran, wala pang 1 sentimetro mula sa kanyang leeg. Kasunod ng isang matinis na hiyaw, ang kanyang mga mata ay umikot pabalik, at siya ay nawalan ng malay. Julius Reed, ikaw, gusto pang sampin ni Knoxridge, ngunit naalala ang mabangis na kilos ni Julius Reed, mabilis niyang nilunok ang mga salitang nasa dulo ng kanyang dila. Kela Radcliffe, mas mabuting kontrolin mo ang iyong lalaki. Matapos iwanan ang kalahating pusong pagbabante na iyon, kinaladkad niya si Emmerich Ridge palabas ng silid. Nagmamadali ring bumangon si Federico Hierro mula sa sahig, na nakakahiya sa likuran niya. Muling tumahimik ang silid. Pasensya na. Huminga ng malalim si Kela Radcliffe at mahinang sinabing nakayuko ang ulo. Ang lugar na ito ay dapat na maging pribadong mundo nila ni Julius Reed, isang lugar na pinili upang iwasan ang sarili niyang mga magulang. Pero ngayon, sinundan na talaga sila ni Zaid Radcliffe at ng kanyang asawa dito,
hindi lang nagayos sa sarili kundi dinala pa ang mga kamag-anak, at pinabaligtad pa ang kwarto ni Julius Reed. Hindi mo kasalanan. Marahang hinawakan ni Julius Reed ang kanyang ulo, inaaliw siya, huwag mong sisihin ang sarili mo, tutal asawa kita. Sa sandaling ito, hindi na niya hawak ang mayabang na kilos na iyon, sa halip, siya ay tulad ng isang domesticated na asawa, umaaliw sa kanyang agrabyado asawa. Julius, niyakap siya ng mahigpit ni Keller Radcliffe, basag ang boses sa sakit. Mabilis na lumipas ang hapon, at dahil magulo ang kanilang tahanan, hindi na doon kumain sina Keller Radcliffe at Julius Reed. Sa halip, nakakita sila ng isang random na restaurant para sa isang pagkain at pagkatapos ay namasyal sa paligid. Buong hapon ay wala si Federico Hierro, ngunit nagising si Emerick Ridge at umiiyak at hinikayat si Knox Ridge na paalisin si Julius Reed. Sa pagharap sa mga isyong ito, nadama ni Keller Radcliffe na walang magawa. Ang bahay ay kay Julius Reed, pero gusto nilang itaboy ang may-ari. Dapat kang magtrabaho sa bahay ng ilang sandali. Si Julius Reed, habang nasa bulsa ang kanyang mga kamay, ay naglakad sa cobblestone na landas, nakatingala sa langit, hindi ligtas ang mga bagay kamakailan, ang pananatili sa bahay ay magiging mas ligtas. Okay, tumanggaw si Keller Radcliffe. Ikinawit niya ang braso ni Julius Reed at tahimik na ipinatong ang ulo sa balikat nito. Dapat manatili ka na rin sa bahay, nag-aalala ako sa'yo. Napakaraming insidente kamakailan, hindi banggitin ang patuloy na mga pagtatangka sa pagpatay, marami rin ang hayagang naghahanap ng gulo. Sa ganitong magulong panahon, ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang lalaki. Wala akong ibang gusto kundi ang mamuhay ng tahimik kasama ka, ngunit may mga taong hindi pumayag. Walang magawang umiling si Julius Reed, kapag nalutas ko na ang lahat ng problemang ito, maaari na tayong mamuhay ng tahimik ng magkasama. Okay, mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin. Niyakap siya ni Keller Radcliffe ng buong pagmamahal, na pabirong sinabing, "Where's our little puppies, this wave?" Habang nag-uusap ang mag-asawa, naabutan sila ng isang grupo ng mga kabataan mula sa likuran. Siya yan. Mamaya bugbugin mo siya, ako ang sisisihin kapag may nangyari. Itinuro ni Federico Hierro si Julius Reed at sinabi sa isang grupo ng mga kabataang lalaki. Ano ang tungkol sa babaeng ito? Kanya-kanya silang kinulayan ng buhok at ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng magulong tato. Sa kanilang mga kamay ay mga kahoy na patpat, malinaw na inihanda ng maaga. Kapatid ko ang babae, ipaubaya mo siya sa akin. Bugbugin mo ang lalaki, at ililibre ko kayong lahat ng inumin ngayong gabi. Malamig na ngumuso si Federico Hierro at humakbang papalapit kay Keller Radcliffe. Sis, sinampal mo ako ngayon, kahit nanay natin hindi pa ako sinaktan ng ganyan. Kita mo, may mga kapatid akong nasa likod ko. Siya ay nag-roll up ng kanyang manggas, na may matuwid na tono, paano ito? Hayaan mo akong sampilan ka, at tawagin natin ito kahit na. Anyway, kailangan ko pang tumira sa bahay mo, isaalang-alang mo itong isang pabor na ginagawa ko para sa iyo. Kahit na naglakas loob na tamaan si Hierro, pagod ka na bang mabuhay? Mr. Hierro, kahit sino pa ang hawakan mo, hindi sila bibitawan ng iyong mga kapatid. Kung hindi mo siya kapatid, nabali ko ang kamay niya ngayon. Ang grupo ng mga kabataang lalaki sa likod niya ay patuloy na naghuhukay sa kanya, bawat isa ay kumikilos na parang isang matigas na kalye. Sanay makipag-away at gumawa ng gulo, manigarilyo, umiinom, gumastos ng pera ng magulang ng walang ingat, lahat sa ngalan ng kapatiran. Ngayon, matapos marinig na sinampal si Hierro, sabik silang maghayganti at sumugod. Tara na, grupo lang sila ng mga bata. Huwag mo silang pansinin. Mabilis na hinayla ni Keller Radcliffe si Julius Reed para umalis. Pagkatapos ng lahat, si Hierro ay kanyang sariling kapatid. Ang mga batang ito ay walang ideya sa laki ng kanilang pakikitungo, ngunit alam niya kung gaano kakilakilabot si Julius Reed. Hindi kinaya ng isang grupo ng Shadow Warriors ang kanyang asawa, kaya anong pagkakataon ang mga batang ito? Ngunit para kay Hierro at sa iba pa, parang sinusubukang tumakas ni Keller Radcliffe. Guys, ihiga mo siya. Itong bastard na ito ay bumunot sa akin ng kutsilyo, kaya mo bang panindigan? Sigaw ni Federico Hierro, pinulot ang isang kahoy na patpat at tinungo si Julius Reed.
Dare to draw a knife on you, naghahanap ba siya ng kamatayan? Ang iba, na pinagagapang ng kanyang mga salita, ay nag-alab sa galit. Atake. Tumakbo si Yero sa likod ng dalawa at mabangis na ibinaba ang kanyang patpat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 105, ang limang tigre ng Monte Cristo isa. Nang kumilos si Federico Yero, isang coin ang misteryosong lumitaw sa kamay ni Julius Reed. Sa isang pitik ng kanyang hinlalaki, bumaril ang barya at tumama sa kahoy na stick. Sa ilalim ng napakalaking puwersa, lumipad pa atras ang kahoy na stick at tumama sa ulo ni Federico Yero. Bang! Sa mahinang tunog, ang mga kabataan na kanina pa nagsisigawan ay biglang natigilan. Si Yero, patay na ba? Malakas na tumama sa lupa si Federico Yero, tumutulo ang dugo mula sa kanyang noo, bahagyang nakadilat ang kanyang mga mata. Nang makita ang malungkot na kalagayan ni Federico Yero, nawalan ng pagnanais ang kanyang mga kasama na guluhin si Julius Reed. Nagkalat sila na parang mga daga mula sa lumulubog na barko, ibinabagsak ang kanilang mga patpat at tumakas. Ganyan ang pagkakaibigan sa mortal world. Siya. Ayos lang siya. Nawalan na siya ng malay, malapit na siyang dumating. Nakita ni Julius Reed ang pag-aalala ni Kella Radcliffe at ngumiti ito sa kanya. Ang naging pinakaromantikong lakad para sa kanilang dalawa ay biglang naputol ng panghihimasok ni Federico Yero. Pagka-uwi, umakyat si Julius Reed sa kanyang silid sa ikatlong palapag at nag-login sa kanyang computer. Ito ang parehong website na pamilyar sa kanya, maliban sa ilang bagong direktang mensahe. Matapos basahin ang mga mensahe, bahagya siyang ngumiti bago isara ang website. Tila ang ilang mga tao ay hindi kailanman natuto, pinahahalagahan ang pera sa kanilang buhay. Sa halip na bumaba, ang bilang ng mga taong dumarating para sa bounty sa kanya ay talagang nadobal. Pero alam na alam ni Julius Reed na kung hindi dahil sa ginawa niyang tawag sa telepono, baka mas dumami pa ang numero. Nadagdagan ang bounty sa kanyang ulo. Ang taong naglagay ng bounty sa kanya ay nadobal ang gantimpala, na nagdulot ng interes ng marami. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Hello. Kinuha ni Julius Reed ang telepono at sinagot ang tawag. Kuya, may pumapatay sa iyo. Nagbigay na ako ng babala, at karamihan sa Shadow Warriors ay nagpahayag na hindi nila kukunin ang trabaho, ngunit mayroon pa ring mga bagay na nagtutulak sa likod ng mga eksena. Nadobal rin ang iyong pabuya. Nang makitang online si Julius Reed ay agad na tumawag ang lalaki. Dapat ba tayong kumilos? Hindi na kailangan. Huwag makialam maliban kung talagang kinakailangan. Kapag nasangkot ka, lalala ang mga bagay. Nakasando sa kanyang upuan, casual na nagtanong si Julius Reed, kailan ang unang batch ng darating ang Shadow Warriors. Ngayong gabi, 5 koponan ang pupunta sa Gonzales City, at kabilang sa kanila, ang iyong disipulo, si Cosmo. Ano? Halatang nabigla si Julius Reed sa sinabi ng lalaki. Darating din si Cosmo. Kuya, hindi niya alam na ikaw iyon. Kung alam niya, hindi siya mangangahas na sundan ka kahit 1,000 beses pa ang lakas ng loob niya. Naiintindihan ko. Pagkababa ng telepono, naglaro ang ngiti sa labi ni Julius Reed. Si Cosmo ang kanyang alagad, kahit na ang may pinakamahirap na kakayahan. Hindi marami ang nagkaroon ng pribilehiyong maging mga alagad ni Julius Reed. Kung tutuusin, ang tanging dahilan niya sa pagkuha ng mga alagad ay ang magpalipas ng oras at para sa sarili niyang libangan. Sa ilalim ng kanyang maselang crafting, ang 10,000 Mountain Alliance ay nagpatakbo ng mag-isa, na nangangailangan ng kaunting pangangasiwa. Ang mahinang kakayahan ay kamag-anak. Kung ikukumpara sa ibang mga kahanga-hanga, hindi ganoon kahanga si Cosmo, ngunit sa karaniwang Shadow Warrior, siya ay isang Diyos. Sa Underworld, kilala siya bilang Empress. Ngayon sa pagdating ng disipulo upang patayin ang kanyang sariling tagapagturo, ang mga bagay ay nagiging kawili-wili. Ilang sandali pa ay nag-vibrate muli ang phone ni Julius Reed. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa 5 koponan ng Shadow Warriors ay ipinadala sa kanyang telepono nang hindi nawawala ang isang detalye. Mukhang magiging isa na namang walang tulog na gabi. Dahan-daang pumikit si Julius Reed, nakahiga sa upuan para magpahinga at magpagaling. Gonzales City, National Mount Hotel. Ang ilang may balbas na mga lalaki ay lumulutang sa mga hot spring,
walang isip na tinatangkilik ang mga masahe ng kanilang mga kasamang babae. Ang pinakakapansin-pansin na mga tampok sa kanilang mga katawan ay ang mga peklat, na ang ilan ay nakakagulat na wala pang 1 sentimetro ang layo mula sa puso. Kuya, narinig kong dumating na ang Empress. Bulong ng isang lalaking balbas. Tinukoy ni Empress si Cosmo. Ang babaeng Shadow Warrior na ito ay nagdulot ng bloodbath sa loob lamang ng ilang taon. Maraming veteranong Shadow Warriors ang itinulak niya sa isang sulok, at sa gayon, kumalat ang pangalan ni Cosmo sa pandinig ng lahat sa loob ng ilang buwan. Ang ganitong paglitaw ng isang karakter ay hindi maiiwasang nakakuha ng atensyon ng lahat. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pagsisiyasat, walang makaalam kung ano ang background ni Cosmo. Ang kanyang mga diskarte sa pagpatay ay lubhang sophisticado, walang maniniwalang wala siyang Panginoon. Ngunit sa paglipas ng panahon, kailangan tanggapin ng lahat ang misteryosong katotohanan tungkol sa kanya at binigyan siya ng titulong Empress. 3 taon na ang nakalilipas, biglang nawala si Cosmo sa mundo ng Shadow Warrior, na iniulat na naghahanap ng isang tao. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 taon, patuloy pa rin siyang naghahanap. Ang ilan ay nag-isip na ang taong ito ay maaaring ang kanyang kaaway, habang ang iba ay nagchismis na ito ay isang walang pusong tao. Ngunit kahit anong hulaan ng lahat, hindi nila maisip kung sino ang taong ito. Sa pagkakataong ito, nagkusa si Cosmo na tumanggap ng bounty, na nagdulot ng matinding kaguluhan. Babae lang, matakot ba tayo, The 5 Tigers? Ang lalaking tinatawag na kuya ay nagpakita ng kumpiyansa, na tila hindi natatakot kay Cosmo. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ang Empress ay umunlad sa 3 taon na ito. Ang balbas na lalaki ay nagsuot ng isang maingat na hitsura, na para bang siya ay nakaharap sa isang mabigat na kaaway. Ang 5 ito ay kilala bilang 5 Tigers at isang matandang grupo ng Shadow Warriors. Nang maupo si Cosmo sa poder ilang taon na ang nakararaan, noon pa man ay gusto nilang makilala ang babaeng ito, ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon dahil sa mga kadahilanang panrehiyon. Matapos mawala ang Cosmo sa eksena, mas naging slim pa ang kanilang mga pagkakataon. Sa pagkakataong ito, isang malaking bounty ang lumitaw sa Gonzales City, na may dobleng handog, na umaakit sa atensyon ng maraming Shadow Warriors. Ngunit hindi inaasahan ng 5 tigre na talagang darating ang Empress. Ayon sa hindi nakasulat na mga panuntunan, ang Shadow Warriors ay maaaring makipagtulungan sa isang misyon, ngunit ang bounty ay dapat hatiin ayon sa lakas ng Shadow Warrior. Sa paglipas ng mga taon, ang pangalan ng Empress ay palaging nasa itaas ng 5 tigre sa mga underground na leaderboard. Kung sabay nilang papatayin ang target, maaaring mawala sa kanila ang karamihan sa bounty. Magaling, gusto ko siyang makilala. Tingnan natin kung ano talaga ang kaya ng nakakatakot na babaeng ito. Pagkatapos magsalita, ang lalaki ay gumawa ng isang kilos na nakakamot sa lalamunan, kung maaari, ilabas mo siya sa Gonzales City. Ang ganitong mga gawain ay isang paglalakad sa parke para sa 5 tigre. Kapag namatay na si Cosmo, ginagarantiyahan nila na hindi sila mag-iiwan ng kahit isang bakas. Boss, ang mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ay nagsasabi na 3 higit pang mga koponan ang dumating sa Gonzales City. Mahiwagang sabi ng balbas na lalaki. Kabisado na nila ang lahat ng impormasyon bago dumating. Kung gayon, mag-strike muna tayo. Ang kanilang pinuno ay tumayo mula sa hot spring, pumunta sa isang cabinet para kunin ang kanyang telepono, at ngumisi, may balita si Mr. Immortal, ang target talaga ay pumunta sa Zedekiah Wharf na mag-isa. Si Mr. Immortal ang pinakabata sa kanila, kadalasang responsable sa pagbabalat kayo at pagbuntot. Pagdating sa Gonzales City, agad siyang nakipaghalo sa paligid ni Julius Reed, hindi nawawala ang anumang paggalaw. Let's do it. Kung ang iba ay mauna, pumunta tayo dito para sa wala. Tumayo din ang balbas mula sa hot spring at nagbihis, nakatingin sa amo. Dalhin mo lahat ng gamit. Kikilos tayo ayon sa sitwasyon. Kung lalabas si Cosmo, ibaba mo muna siya, saka ang target. Pagkasabi nito, lumabas ang pinuno kasama ang 3 pang lalaki at sumakay sa isang off-road na sasakyan.